Hey guys, good morning. Today is December 6 and it's currently 5:30 a.m. Maga kami umalis ng bahay dahil meron kaming bus to catch. And we're heading PTEX right now. And pupunta tayo ngayon sa North. Bale, 3 days kami doon and iwanan namin muna itong car sa PTEX. So later malaman natin kung magkano yung rate. Yun, kailangan kasi muna ahead of time. Nandun kami to claim our tickets kasi nag-book kami online, so voucher lang siya. And kailangan ng hour before, which is 8 a.m. departures. Dapat 7 or before 7 andun na kami para hindi magahol sa oras. So tara, samahan nyo kami sa pagpasyal namin sa North. Kita guys yung bagong LRT or MRT. Basta yan yung kabit din sa PTEX. In 300 meters, turn left. Fully functional na yan. So ang dami na rin dyan. Sumasakay. Ayan, kakaliwa na tayo dito. Then turn left. Building. Ayan, so kanan tayo, then diretso lang, tumbok, kakaliwa tayo. Parañaque Integrated Terminal Exchange. Turn left. Nyo na to, kakaliwa. Ito na yung parking ng PTEX. So, pwede dito yung overnight para dito sa mga honest. Thank you! Hanap tayo ng parking. So, we've already parked here. And check natin yung rate PTEX. Ito yung rates niya. So, meron kang flat rate na 60 for cars and merong overnight charge na 150. So yun yung 1:30 to 5 a.m. So kapag may upian ka ng 5 a.m. plus another parking fee ulit yun na 60. So ganun lang siya kinocompute. Hi! Ito lang yung mga baggage na. Mga luggage namin. Pasok na kami ng PTEX. Bale, didiretso muna kami doon sa pagkukuhaan ng mismong ticket. So, hanapin muna namin kung saan yung Solid North. Ayun, sa ano pa daw? Ang Solid North, ground floor, booth 6. So, nagtanong kami, dumiretso kami dito sa second floor. Kasi usually, kapag nagpupunta kami ng PTEX, dito kami sa second floor kasi yung mga biyaheng mga pa-Naga, pa-Bicol. Pero yun, for Solid North, sa ground floor siya in booth 6. Ayan, tikitan na namin yung ticket booth 6. So katabi lang siya dito ng McDo. Tahan natin sandali. Here. Okay na? Okay, ito pa. Ayan, so bali yung ticket natin parang nilagyan lang din ng mismo receipt. And then
Buti na paaga tayo kasi instead of 8 a.m., 7:30 na raw yung departure ng bus. Kaya importante talaga na laging ahead of time. Ayun guys, sakto meron pang nag-shoot dito. Ano kaya meron dito? May nakita ko GMA 7. Maybe live? Ordering right now dito sa McDo. Quick breakfast lang ng pancake before kami mag-head toward dun sa gate 4. We're already onboarded dito sa Solid North na bus and we booked this bus for 950 pesos per pax. And this is already the luxury. And naka-lazy boy ka na, tapos meron mga food, pwede ka muna movie, and then meron ka rin pwede pang charge. Dito rin pala sa Solid North na binook natin, meron na siyang free na butter mamon, from Red Ribbon, and also itong free water na rin. So meron ka ng free snack along the way. Ayos din. And we're leaving now, but still here in PDEX. Touchdown Baguio. So, punta lang muna kami ng SM. Kami mag-lunch. So, yung shabu-shabu plus crispy pork. Bali yung lunch namin ngayon is shabu-shabu with spare ribs. Ito lang muna, share lang muna kami. I know kapag Baguio, ang isang dadayuhin dito is yung food trip, pero dito kami binaba and sobrang past lunch na, so ito lang muna yung mabilis na namin lunch. Ulitin ako mag-food trip. Tara, kain tayo. Kakatapos lang namin ng lunch and andito kami ngayon sa one of our checklist dito sa Baguio, which is itong Baguio Country Club. Ayan. So, masarap daw dito yung mga breads nila, yung raisin bread, and then yung carrot, and then yung cheese bread. So, nasa 300 plus yung kada isa. And actually, has been asking us several times already na i-check out namin ito. So, yeah. And based din sa mga napapanood ko, talagang must itong pagpunta rito and pag-try ng mga pastries ng Baguio Country Club. We're trying this Baguio Country Club raisin bread while waiting for the queue ng taxi. Sobrang haba. Ano na kami?
Ganyan lang siya. And this is for 95 pesos only. Okay, try natin tong raisin bread from Baguio Country Club. Sarap. Masarap nga. Not the usual raisin bread na natitikman natin sa Manila. Pero hindi ko kumakain ng juice. Kaya nga, pero masarap to. Hindi ako masyadong mahilig sa raisin bread, pero okay na okay. Hindi na pa siyang kasamang strawberry. Parang jam, pero may buko siya. And also, itong butter. Ayos na ayos. Already hailing the taxi right now. I'm going to Hotel Vivo sa May Ligarda. So from the actual booking, there's additional 200 pesos for the air conditioning. There's no available electric fan inside. Hey everyone, so quick room tour lang muna tayo ngayon. So pagpasok mo mismo ng pinto, ito na agad yung sa kaliwa mo. Meron tayong complimentary coffee, meron ding water, and also electric kettle. And we also have here yung safe natin. And down below is a working mini ref. Ayan, pwede kayo magpalamig dyan. There. And then, medyo pagpasok, meron ka na ditong open na cabinet na you can hang all your stuff there. And also, meron silang available na steepers here. Yan, sa side naman na to, ito na yung CR. So, sa CR, meron silang available na toothbrush and toothpaste. And meron din ditong blower. Let's see kung working tong blower nila. Perfect. It is working. Okay, so meron din ditong vanity mirror. And it's also working. Ayan. So, yung warm, ayan o, kita. Working siya. Ayan. That's nice. And then, yung bowl, malinis dito so far. Ayun lang siguro yung comment ko dito. Kinda oddly placed itong pinto. Kasi tumatama siya dito. And para pagpasok naman dito sa shower area, dikit na siya dito sa bowl. Nonetheless, okay naman. Acceptable naman siya, basta malinis. And I think the water heater is also working. Hopefully. Okay. Dito naman tayo ngayon sa mismong bedroom area. Meron tayong 2 beds dito. And meron ding ditong TV. However, hindi working yung Netflix nung pagka-check ko. Meron tayo dito also na office chair. And then, yung view natin dito sa labas ay wala. Puro mga establishments lang din. Although kita dito yung SM at saka yung Sky Ranch. Kaya natin zoom konti. Not sure kung kita. Itong room, they don't have electric fan pero merong aircon. However, itong aircon merong additional bayad on top dun sa mismong binayaran sa Agoda. So, it costs 200 pesos lang naman for 3 days and 2 nights. So, I think okay naman yun. Kung mag-i-stay kayo dito ng 2 days and 1 night o kaya overnight lang, siguro mga 100 lang yun. And right here, we have a huge mirror. Ayan, kita yung buo. Para sa mga OOTDs niyo. There. So, yan. Yan ang ating quick room tour. Later, pasyal naman tayo. Pero pahinga lang muna kami for now. Laters! Hi! Yun pa lang kami ulit papalabas dahil nagpahinga kami konti. Pagod din kasi sa biyahe kaya medyo gabi na. And try natin kung ano yung pwedeng maikutan ngayong gabi. Una muna namin tatry. Papunta kami from Ligarda State papunta sa Ililikha. Tingnan natin kung maganda siya paggabi. Let's go! Dito tayo guys, currently naka-check-in sa Vivo Hotel. Ayan. And ito ang itsura niya paggabi. Hindi naman ganun ka lamig pa sa ngayon.
tolerable pa. Wag lang siguro siya talaga yung hahangin ng sobra. Actually, wala pang 6 p.m. It's 5:46 to be exact. Pero dahil since bare months na, mas mahaba ang gabi isa sa araw, kaya ang lim na agad dito. And medyo malamig. Habang tumatagal, palamig na ng palamig. Mas okay din minsan na lakarin kaysa sa mag-taxi. Dahil medyo matraffic. Tawid lang namin ng Orchidarium, tapos dito kailangan kami paikot. Burnham Park na ata ito, kung di ako nagkakamali. Check na natin mamaya. Ikot tayo doon. Gusto mo dito tayo tumagos? Pwede naman eh. So, pasok na lang tayo dito sa parang park. Not sure kung ano exactly. Check natin. Very festive na rito. Full of lights. Ang dami ring tao. Isang bakery, hindi yung sinabi mo actually. Alam ko yun. Doon yun sa may Session Road. Check natin bukas. May mga live bands. Narinig akong nagkumakanta. Dito tayo ngayon sa overpass ng Baguio. Nakakamiss naman dito. Very famous overpass ang Baguio. Tapos, Sa Session Road na tayo. And yung ililikha, kakaliwa pa tayo sa may likod nitong street na to. Buhay na buhay ang gabi. Ito naman yung Hotel Venice. Isa doon sa mga consider namin na hotel sana tuluyan para malapit na sa lahat. Although malapit din naman yung sa may Vivo, pero eto, mismong sa Session Road na siya nakalocate. Kaya nga lang, merong mga hindi magandang reviews, kaya nagtingin pa kami ng ibang consider na hotel. Kagaling lang namin sa Ililikha. So, hindi lang kami kumain doon. Kasi balak namin kumain somewhere else. Nag-picture-picture lang kami doon. Ang ganda ng mga arts. So, kung nakaka-appreciate kayo ng mga arts na sort of abstract, yun. Perfect yun para doon. And ang dami ding pwedeng kainan doon. So, para siyang food court type na pwede kang mag-purchase ng food mo and sit anywhere. Available doon sa paikot doon. Ang daming nakaset up doon ng mga tables and chairs. There. Pabalik na kami ng Session Road and hahanapin namin yung Sizzling Plate Session Road. Doon kami mag-dinner. Nag-order na kami ng Australian Porterhouse, isang sisig, yung strawberry shake, at saka isang Coke din. Ngayon na ulit makakapag-Coke. It's been a while. Okay, it's time to eat. Medyo makunat siya. Nasa 400 plus din yung isang gantong
taste nila. Let's try. Ang sarap pero ang kunat. Naghahalo yung at saka kasi ang sarap ng steak. Ang sarap ng sauce. Pero makunat. Try natin naman yung sisig kung okay siya. Sarap na. So kung ano lang ang kaya ko, ikaw bigyan sa mga problemang di mo solusyonan ka. Parang wala ng bukas. Pwede bang umiwas? Hinahanap ang sarili, ngunit di may kakayanin sa ligaw na dinadaanan ko. Saan na to patungo? Saan ako patungo? Dahan-dahan natin simulan muli ang pagkapang. Dahan-dahan bumili sa salamin upang makita ang ating kagandahan. Dahan-dahan iangat ang mukha upang masilayan ang payapang kalangitan. O papag ka na, di ka nag-isa. Kaya't lumaban ka at sabihin ako naman muna. Dito na kami nakaupo sa Burnham Park while waiting na mag 9 PM para dun sa night market. And sinisavor lang namin yung moment nang walang masyadong iniisip. Tapos yung lamig ng gabi, ang sarap lang sa pakiramdam. Worry free, wala yung usual na mga iniintindi mo. And yun, sobrang healthy sa mind yung magkaroon ng ganitong experience once in a while. Okay guys, biking tayo sa kalagitnaan ng gabi dito sa Burnham Park. Never have I imagined na gagawin ko to kasi parang dadayo ka pa ng Baguio para magbike. Pero why not, di ba? Kaya yun, bike muna. Inaantay kasi namin yung pag-open ng night market. Nainip na kami kakaupo dun sa may Burnham Park. Kaya ngayon, nag-bike kami. Bali, ito nga pala, 100 pesos for 30 minutes siya. Sakto, 8:24 na. So, after 30 minutes, konting antay na lang. Doon na kami ngayon sa night market. Yan, idiretso mo lang. Okay. Ito na. Mag-smile ka naman. ikaw naggaya sa akin dito ngayon. Hindi ka mag-smile. Inamis ako. Ayaw ko nga mag-video. Nakatayo lang ako doon, nananahimik ako doon. Sabi ba naman sa akin, tara, bike tayo. Tapos pag bike, ayaw na mag-smile. Wala. Ay, yung... Baka banggat. Uy, ililiko mo doon. Diyos ko, mapapahamak ang passenger princess.
Loner si Pikachu rito. And naka-sneakers siya. Naka-set up na sila pero hindi pa ata nag-open. So, meron pang 2 minutes to open. 2 minutes before 9. Yan, abang na yung mga tao here. Mostly mga apparels yung mga naan dito. Meron din mga pang kids. Ayan. Medyo nakaka-bother lang dahil siksikan. So baka magkatapakan ng sapatos. Puti pa naman itong gamit ko yung first time mong gamitin. Bali guys, itong night market, ang start niya is 9 PM up until 2 AM. Kaya buhay na buhay itong Harrison Road hanggang sa mga ganong oras. Papunta na tayo ngayon dito sa Bancheto. Ito na yung mga food part nitong night market. Dami yan. Iba't ibang klaseng mga street food. Andyan, refreshments and desserts. Magkano po grilled balot? 35. Ito po. Here's our grilled balut. First time to try this one. I don't normally eat balut, pero sabi nila okay daw, so let's try it. Thank you! Bigyan natin ng mga... Okay. Try natin. Sarap. Very garlicky. Yan ito, umusok-usok pa. Pigit na lang. Pangga po. Alamang po, tsaka po itong ano, maanghang po na salt. Okay na po. Ito po. This is for 80 pesos. Thank you. Large cheese corn for 60 pesos. Ito po bayad. So hot. Oh. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you so much. I-make out ko na lang. And that will conclude our day 1 here at Baguio City. And ngayon pabalik na kami ng Hotel Vivo. And medyo palusong itong nilakad namin. Back na tayo sa hotel ngayon at papahinga na and prepare for tomorrow. Hopefully, makagising ng maaga bukas para makapag-stroll around dun sa Burnham Park habang wala pang masyadong tao. And then after that, baka mag-breakfast and then mag-punta din sa church sa Baguio Cathedral para mag-attend ng Holy Mass. And sadly, nawawala yung shades ko. Nakakainis naman. What a bummer. Yun lang.